Nakorekta na po tayo ngayon. Ito na po sinasabi natin, no? Ginagamit na ngayon nila ang taong bayan para sirain si Senator Rodante Marcoleta, no? Etong China usapan na to, hindi naman talaga ito usapan no? Nagpakawala lang sila ng malaking issue para pag-usapan ng mga mamayang Pilipino dahil nakita nila ang puso ng tao talagang nasa West Philippine Sea, mahal na mahal nila West Philippine Sea. Okay, kasama tayo dyan, kasama si Senator Marcoleta dyan. Ngayon, naisip nilang paraan yon na alam nila mag-react tong mamang ito na si Senator Marcoleta, ginawa nila issue, kaya ligtas na ngayon ang mga sa flood control issue. At hindi lang yan, may nagpapaikot po ngayon na sekta na relihiyon na nagpapapamphlet yata na sinisira si Senator Marcoleta. Pinapaniwala na nila isa-isa. Aba, alam mo, isang tao lang mag-ikot sa isang subdivision, mapupuno lahat yun mabibrainwash lahat yun kung lahat magkapakalat ng ganun. No? Baka sa misa, hindi naman sa misa, no? Sa mga religion nila o sa mga church worship nila, baka ipangalat na nga nila sira si Senator Marcoleta Dahil po sa nilabas na ito po, na ni Kat, ito po, tignan mo natin si Cathy Binag po naglabas po ng ganitong usapin na nakita ko rin to actually, no? Marami na neto Good morning! Alam nyo ba ngayon umaga may kumatok sa aming ibang sekta at ibinabahagi nila si Marcoleta daw ay nagsasabing hayaan na ang gusto ng China habang ang Pangulo daw ay ayaw ng gulo. Sa loob ko lang, wow, ginagamit na nila ibang sekta para siraan si Marcoleta, binigyan pa ako babasahin. Ayan na po. Ang sabi po ni Cathy dito, galawang NP, ayan, alam nyo na, ginamit na ang religious sector para siraan si Senator Marcoleta. Yan karmang tatama sa inyo dahil pa ang bilyong voltahe sa kuryente dahil Diyos ang papapataw sa kaparusahan. Ngayon, alam nyo mga kaibigan, dito kasi may lumalabas talaga dito. I mean, may nagpapakalat po talaga na siraan si Senator Marcoleta. Hindi lang yan sa iba't ibang social media. Ito talagang may pamphlet silang pinapakalat yata, no? Sabi, ginagamit ng religious group. Hindi ko alam kung ano religion yan, no? Pero batay sa ating source, no? Meron daw mga nakaporma pa. Parang kala mo talaga kakatok sa bahay mo. Parang kamukha na ibang religion na kumakatok sa bahay. Parang gano'n, pero hindi sila yun At dito, sinisira si Senator Marcoleta. Yan na po ang dahilan po. Sino ba ang ganid ngayon na uupo bilang isang presidente? Si Marcos, hindi na makaupo yan, ang presidente na. Sino? Si Sara? Hindi gagawin ni Sara yan. Diba? Si Sara ang natatakot sila kasi alam nila pwedeng mag-tandem na to si Marcoleta at Sara. Hindi totoo lang. Sara malakas Walang ibang malakas na katandem na vice president to. Sino? Hulaan nyo sino? Si Robin? Hindi papayag ang tao. Hanggang senador lang siya. Sino? Hatingin mo mas malakas ang tandem nito. Sino? Yung gustong-gusto kay Sara, sino? Walang iba si Senator Rodante Marcoleta na maging vice president ni Sara. Yan ang kikita ko Wala ako nakikitang katandem niya ngayon. Hindi pwede si Amy. Si Amy kulelat sa Senado. Kita niyan. Ibinuhos na lahat ng endorse kay Amy pero kulelat pa rin siya. Kung hindi niya sa sinuporta ng INC, talo siya Diba? Si Ben Tulfo ang uupo Ngayon, sino? Si Bongo pwede. Pero syempre, hindi naman magpaparaya yan bilang isang Duterte supporter din kay Marcoleta. Diba? Malakas sa tandem po ito. Kaya ito ang dahilan, kaya yung China pinapasok nila at yung China pinasok nila, mali pa katwiran ng iba. At ito, pag-uusapan din natin kung ano talaga ang himay din sa China. Marami na nililigaw nila yung sinasabi ni Senator Marcoleta at ipinapaunawa po nila sa ibang tao para yung tao magalit kay Senator Marcoleta at sila magmukhang bida. Opo. Ngayon, etong paninira na to, wag po kayo maniniwala kapag may dumating sa bahay yung ganito. Dahil todo kayod na po kasi 2026 na wala na Pag 2027, hindi ka na mapapansin. Kailangan 2026 magpapogi ka para sa 2028. Tatandaan niyo yan. Kumbaga, lahat na ginagawa ng mga kalaban, mga pinklawan, malamang yan Kasi ang mga loyalista, hindi naman gagawin masyado yan kasi nakaupo si Junior ngayon Hatiin ko, mga dilawan, iba dito Oo. Kaya sabi yan ni Cathy Binag, galawang NP, alam nyo na, di ba? Maganyang galawan. Kinakayod si Senator Marcoleta para yung taong bayan, walang maboto, walang takot sila pa naging vice president to. Maniwala kayo. Pag ito naging vice president, Sara Duterte tandem to 2028, sabihin ko sa inyo, napakalakas nito ni Senator Marcoleta. Talagang gigibain nito yung mga dapat gigibain. Hindi totoo lang, sabihin ko sa inyo. Yeah?
talagang matapang to, lalaban talaga to. Makikita nyo talaga. Doon sila natakot, tapos with Sara pa. Naku, ang lakas ni. Ang lakas nito. Sabi niya nung si Marcoleta congressman pa lang inaway ng inaway. Ano nangyari? Naging senador. O ngayon, inaaway nyo ng inaaway nyo. Sige, magiging vice president to, sabihin ko sa inyo. 15 million ang boto niyan. Gasino lang niya pag tumandim kay Sara. At tumikat sa ibang senador na malalakas. May mga babaytad pa dyan Di ba? May mga babaytad pa dyan. Malay mo, si Romualdez bumaliktad. Di natin alam, ha? Di natin alam. O, yari kayo dyan. Di ba? Kaya, eto, malakas to, kaya sinisiraan nila. Wala ako nakitang ibang, dahilan ba't nasisiraan si Marcoleta? Ba't nasisiraan? Anong dahilan? Senador na yan. Anong dahilan? Para hindi lumabas yung flood control kasi kay Leviste, pwede rin. Pero ang pinakadahilan nito, kaya nila sinisiraan si Marcoleta, ang pinaka nakikita ko, yung election 2028, Sara Duterte, Rodante Marcoleta tandem. Wala pang binibigay na ganyang pero may matunog na kasi na malakas ang Sara Duterte. Kasi Sara, sureball na Biruin mo, 90% pataas ang survey nito ni Sara. Negative lahat ng kalaban. Pati si John Vic, nangangarap, negative. Ito si Marcoleta, ang tatandem sa kanya, hindi lalo lalakas to. Di ba? Sino titibag sa kanilang dalawa? Wala. Si Risa? Naku po. Sino? Si Bam? Wala ko. Naku po. Sabihin ko sa iyo, iba kasi ang boto ng presidente sa senador. Pero kung nakikita mo, tatandem ka sa malakas na presidente bilang Sara, mag-iiba ang usapan. Tatandaan mo yan. Kahit mahina ka, dadaling ka ni Sara. Na malakas yan. Boboto ka niyan, di ba? Okay, pakinggan natin to ha. Bukod pa dyan, meron pa pong sumisira kay Marcoleta. Napakadami sa social media. Pakinggan natin to ha. Pakinggan natin to. Hindi ko tayo kulang ang oras natin ngayon, ha? Sinasabi ko na sa inyo. Sir, meron ho kasing isang social media page na nag-publish ng mga congratulatory messages sa inyo Pero mukhang ito kung tawagin yata ay parang nangungutya. May tawag dito, nakalimutan ko lang no? Ito po isa. Congratulations! Kasi hindi mo alam na ang backyard squatting analogy ni Justice Antonio Carpio ay sovereignty framing. Sovereignty framing daw po, hindi banter. Ang punto niya ay simple. Kapag inangkin ng kapitbahay ang bakuran mo at ayaw umalis, hindi yun kaibigan. Occupation behavior yun. Ang issue ay soberenya at karapatan, hindi pakikisama. Sen. Tingnan mo. Wala lang yun. Yung palang justice ay yun ang kanyang basihan. Anong soberenya ang pinag-uusapan natin? Yung land. Hindi marunong utak ng justice na yan. Maniwala kayo, hindi marunong utak niyan. Biruin mo, paniniwala ng grupo nila inireward daw yung WP sa atin. Yung pala hindi. Sinerch ko, pinagpuyatan ko, hindi pala nireward. Tama pala si Senator Dante Marcoleta. Territory o yung... Akala ko nireward yung WPA sa atin. Yung pala hindi. Ang tagal ko na paniwala ng mga to. Time rights. Doon lang sila yung malabo Pero alam mo, sa dami ng kanyang congratulations, ako naisip ko, wag na lang nating patusin kasi puro panunuya lang at pangungutya. Pero gusto ko rin siyang i-congratulate, Nelson. Dahil sa dami ng congratulations niya, napag-isipan kong magwaldas ng 3 minuto para lamang kilalanin ko kung sino siya. Nagtatago siya sa pangalang Nutriban. Pero ang kanyang parang ginagamit na... alam ko yan, Nutriban yan, para Nutriban food. Nababasa ko. Ang dami niyang paninira kay Senator Marcoleta na grabe, ang dami naniniwala sa kanya. No? Duda ko, baka siya nagpapakalat nito Malaking grupo yan, hindi isang tao lang yan. Hindi yan para magpakaloko yan i-post na siya post magtsatsaga, hindi. Malaking grupo po yan. Na talagang ang layunin, naratibo nila, siraan si Senator Dante Marcoleta. Kasi si Sara, sisira nila, i-impeach na Kaya ito magiging hadlang sa kanila si Senator Dante Marcoleta Kaya sinisira nila, sabihin ko sa inyo. Parang mapagsino siya. Ay PM. O kaya siguro kung nakikinig si PM, PM. kinumpleto na kita PM, ikaw talaga ay PMQ. Ayan. Para malaman niya na kilalang-kilala ko na siya. Congratulations PMQ. Alam ko din na ikaw ay
naglingkod sa o nagtrabaho sa GCash. O yan, maliwanag na kilalang kilala kita. Kaya kahit Oh, alam ni Senator Marcoleta yung mga naninira sa kanya. Alam niya lahat yan. Hindi pa ngayon kikilos si Senator Marcoleta kasi hindi pa naman talaga oras para kumilos eh. anong panunuya ang sabihin mo, alam ko, may nag-feed sa'yo, hindi naman ang layunin mo ay para paliwanagan ng ating mga kababayan, kundi palabuin ang lahat ng aking pilit na liwanagin. Ayan. Yun na lang. Congratulations, PMQ. Ang haba ng ipinost nito eh. Halos No, akala niya PM lang siya. Hindi. So, kinukongratulate kita. Isip-isipin mo sa dami ng ginagawa ko, napagtyagaan kitang kilalanin. Ikaw si PMQ. O yan. Maliwanag yan. Ganun ba? O sa bagay, dito ay pag binasa mo nga naman itong post na ito, So, walang kinalaman doon sa pinag-uusapan. Pinalalabo lang talaga eh. at saka yung, balikan lang natin siguro yung backyard squatting. Mahirap kasi i-compare ito dun sa, kasi pagka squatting, backyard, ay lupa yun eh. Magkaiba talaga. Lupa eh. Hindi may bago kumpara eh. No? Wala namang backyard na tubig eh. Ang pinag-uusapan lang dito, Tutugok-tugok yan eh. Yung matandang lowest rank na yan eh. Tutugok-tugok ko. Ano pa siya sabi sa... tubig eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, nag-umpisa tayo sa UNCLOS. Maritime rights. Kung ibang katawagan niya, sovereign rights. Iba yung territory. Sovereignty. Ayan yun. Yes. Iba yung sovereign rights sa sovereignty. Iba yung territory sa maritime rights. So dito basically, ang dinidiscuss natin, dagat, tubig. Yung mga lupa na nasangkot dyan sa mga tubig na yan, walang paghatol na ginawa ang arbitral tribunal dahil wala sa kanyang kapangyarihan na gawin yun. Para tukuyin kung sino yung mga nagmamay-ari ng mga... Unang-una, sana kung talagang gusto lang linawin ng Pilipinas yun, dapat pati yung Calayan Island Group sinangkot niya na para pagpasyahan ng tribunal. Dapat i-dismissan ka. Sabi niya, hindi ko kayang gawin yan, wala akong jurisdiction. Ang sinabi lang niya kung anong klaseng mga features ito. Hindi, walang Yung low tide elevation. No, yung sinabi lang. Pero yung hindi niya sinabi, pwede kong bansa ko pagpasyahan. Wala. Wala. Kung sinong may-ari. Ang talagang principal na inano niya, alisin mo, ano ba akanya yung nature ng mga ano na yan? Yung 9-dash line. O, sabi naman na nga ng tribunal, invalid naman yan, sabi niya, na walang basis sa yung historic claim yan. Historic rights, wala yan. Sir, ano ang total, kung pagtitingnan nyo naman, at kung ang mga kababayan natin ay talagang maka-Pilipino, o maka-Pilipinas, hindi naman mo dahil dapat magtalo-talo rito eh. Yun nga eh. Ang usapan kasi doon sa Wala. resolution na yun. Hindi. Kaya gusto nila may pagtalo dyan. Kumuha sila simpatya sa tao para sa 2028, nakahanda sila manalo sa eleksyon. Ito, simple na lang sabi ko nga sa inyo eh. Kayo sa isang kaibigan, sa isang nag-swimming, o sa isang grupo, sa isang nag-thesis, ng eskwelahan, di ba magkakasama kayo sa isang institusyon, magkasama kayo sa isang school, magkasama kayo sa isang trabaho, sa isang pinaglalaban magkasama kayo. Ikaw ba naman, magsasalita ka, na alam mong mali, kukontrahin ba kita? Pwede kita lapitan, Senator Marcoleta. Tulong po tayong dalawa. Ito yung nalalaman ko, ito yung nalalaman mo. Penya ako. Hindi yung kukontrahin mo, nagyayabang ka sa Senado. Si Marcoleta ba kumontra? Hindi. Ang ginagawa niya sa Senado, dire-diretso na siya, nag-lecture siya doon. Pinakita, yung papel hawak niya. Hindi, itong sila Kiko Daldal, ayun na yan, I beg to disagree. Mali ka dyan. Nagmamarunong tong daldal na yan. Di ba? Gusto niya patunayan, eto kami, magaling kami, sumisimpa siya sa tao. Sir, hindi po ganyan labanan ngayon. Makiisa ka naman. Si Senator Marcoleta makikiisa sa inyo. Mag-join kayo. Yung meron papel si Senator Marcoleta, meron kayong papel, pagbabanggain, ano ba pagkarapan? Ito ang WPS, ganito gagawin natin. Kaso ayaw nila mangyari yon kasi wala silang pakialam talaga kung ang WPS na mapunta kung kanino at wala silang pakialam kung ang taong bayan ma-apply ng China o hindi. Nagtatago lang sila sa likod na kung saan sinasabi nila mahal nila taong bayan pero hindi mo nakikita sa kanilang ginagawa sa ginagawa ni Senator Marcoleta na talagang hinihimay-himay yung WPS na yan.
para tayo mabigyan ng linaw kung saan tayo lulugar sa China na yan. Di ba? Hindi ko nga malaman kung bakit hinangad pa ng mga kasama ko na gumawa ng resolution para sa ganun, i-condemn ang mga public statements na ginawa ng Chinese Embassy. Ang itatanong ko nga sana sa kanila, sino ba nag-umpisa niyan? Di ba kayo? Aha. Binigyan ko siya ng listahan eh. January 1, ganito. January 7, hanggang umabot, katapusan ng January, hindi sila tumigil. Ang China naman, kung ano yung sinasabi mo, sinasagot nila. Ayun nga. At tinatanong ko sa kanila, ito ba kako ay may ikabubuti nating pare-pareho? Ito ba ang paraan kako para ang dalawang bansa ay maging maayos ang kanilang relasyon? Hindi, pinaniwala ng mga Pilipino, pro-China, pro-China. Isipin niya, magmukmuk sa isang, ikaw mama ka. Sasabi mo pro-China kami, pro-China si Senator Marcoleta, magmukmuk ka sa isang gilid. Magbulay-bulay ka. Sabihin mo sa sarili mo, ano ang masama sa pagiging pro-China? Pustahan tayo, wala kang maiisip kahit isa. Wala kang maiisip. Binibigyan kita ng pagkakataon, anong masama sa pagiging pro-China? Hindi lang pro-China, pro-Japan, pro-America. Anong masama? Ang masama, yung inaagaw sa atin ng WPS ng China. Pero hindi sa ganung paraan para tayo ay maging masama kung sakaling tayo ay nakikipagkaibigan sa China. Diba? Yan kasi ang ugali nyo kapag yung kapitbahay nyo pala nagkasala sa inyo, tapos yung bahay na yon lumipat na ang kapitbahay, may tumira doon, galit pa rin kayo doon sa tumirang bago. Ganoon ang mangyayari. Lahat ng kaaway nyo ngayon mamamatay after 100 years, after 50 years, papalitan ng bago. Magalit pa rin sila sa Pilipinas sa pinagagawa nyo. May history pag-aawayan. Hindi ba pwede pag-usapan na maayos? Di ba? Ito ba yung ating foreign policy? Di ba? Yun lang naman ang mga punto sana. Kaya lang, doon sa bahagi ng kanyang resolution, isinangkot niya 500,000 square kilometers na ating exclusive economic zone. Sa bakit bigla ka ako lumaki yung sa mukha ako ginuha ito? Doon sa libro daw nung isang justice. Kung binasa niya yun, isinama niya yung Benham Rice. Hindi exclusive economic zone yun. Kaya dito po, magpakaingat kayo mga kababayan. Ang dami pong nagpapanggap po na ako po kahit kailan ay hindi nagpanggap na napakarami po nalalaman ko. Hindi po. Kaya lang ang kaibahan ko sa kanila, ako po ay nag-aaral talaga. Ayaw nila maniwala dyan. Ayaw nila maniwala dyan. Sila kasi nag-aaral-aralan lang, sir. Nag-aaral-aralan yung mga yan, sir. Tanungin mo. Yung nagsasabing lowest rank, si Tanda. Tanda. Sige, debate kayo ni Senator Marcoleta. Hindi ko po sinasabing marami po akong alam. Ngunit pagdating po sa mga basic na mga kaalaman, para po matuntun natin ang katotohanan, ay kargado po ako doon. Alam ko po yun. At wag po silang magtatangka na baguhin yun. Ipipilit nila, exclusive economic zone, kapareho ng West Philippine Sea, maglalaban po tayo kahit saan tayo makarating. Ayaw nila. May mga narinig Pilipino, ano sasabi mo? Ano sasabi mo? ECC sa WPS, magkaiba. Parehas lang yun. Parehas sa kanila daw yun. Parehasan daw sa kanila yun. Sige, bira. Parehasan sa kanila yun. Yeah? Ang hina talaga ng mga to. Hindi po tama ang ginagawa ninyo. Meron din nabanggit si Senador Pangpilo Lacson sa hearing din ng Commission on Appointment. Ibig nyo palang sabihin, yung bahay mo, nakatira doon sa mayaman na subdivision. Ha? Ibig sabihin yung bahay mo, parehas lang yon. Ha? Nandoon ka lang doon. Magkaiba yung area na yon, magkaiba din yung bahay mo. Siguro, pagkatapos ninyo magsalita, na itong Kalayaan Island Group ay talagang in legal principle ng discovery at effective occupation, talaga sa ating naman. Una, wala naman tayong pagtatalo doon. Talaga namang hindi naman natin sinasabing hindi yun sa atin, Sen. Pero bakit ba niya nabanggit na itong isla, itong teritoryong ito ay ang unang naka-discover dito ay ang Filipino adventurer na si Thomas Cloma. Noong 1947, inokupahan niya at noong 1956, pinangalanan niya na Pre-Territory of Freedom Land. At pagkatapos noon ay ibinigay niya sa Pilipinas, sa Philippine government,
sa symbolic fee na 1 peso. Ano bang kaya importante nun? Hindi ko alam kung bakit niya isinangkot yun. Gayong alam naman yan na occupied na natin yung 4 na teritoryo. Ngunit kung ang gusto niyang ipaalam na malawak ang kanyang kaalaman tungkol dito, baka niya sinabi yun. Aha. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong balikan yun kasi nagmamadali ako. Meron kaming caucus ng mga kasama ko. Aha. Pero kung ang sinasabi niya ay si Thomas Cloma, Apo. hindi po adventurer yun, seafarer yun eh. Ah. Siya po ay may-ari ng isang maritime institute nung matagal ng panahon sa ating bansa Aha. at nag-issue nga siya ng Freedom Land Proclamation Okay. in 1956. Aha. Ano? At nag-draw siya ng boundaries. Hindi naman yung buong Spratlys, kung hindi sa mga mangilang-ilang parte ng Spratlys Island. Aha. Ano? Mm. Nung ginawa niya yon, alam mo ba kung sino-sinong bansa ang nag-object? Sino po? Ang Amerika, Pati Amerika. ang United Kingdom, Pati UK. ang Vietnam, France, Australia, Ang dami. at China. Aha. Pero magtataka ka, hindi niya alam. Aha. Ang Pilipinas nag-object. Naku, kung sa bagay, baka kine-claim niya as private. Hindi. Alam mo kung sino nag-object sa Sino? pangalan ng Pilipinas? Sino po? Yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na noon ay Secretary ng Department of Foreign Affairs. O sino? Romulo. Hindi naman. Hindi na, pag naging presidente Hindi ba na. ng Pilipinas si Ramon Romulo? Magsaysay. Naging presidente ng Pilipinas na noong siya'y nag-object sa ngalan ng Pilipinas, siya yung Secretary of Foreign Affairs. 1956. Carlos Garcia. Okay. Yan. Carlos Garcia. Alam mo kung bakit? Bakit siya nag-object? Alam mo kung bakit siya nag-object? Oo. Kasi yung Spratlys Islands, hindi siya considered na terra nullius. Terra nullius. Ano ibig sabihin Ano ng ibig terra sabihin? nullius? Hindi alam nila ano yan. Hindi alam nila ano yan. Nila Carpio yan. Sa anak ko, mga ganyan salitaan. Pag-aaralan pa nila ngayon yan. Terra nullius, isang teritoryo na hindi pa nadidiscover Mhm. at hindi pa na-occupy. Dalawa, Okay. hindi na-discover at hindi na-occupy. Kasi baka hindi alam ni Mang Tomas. Oo. Hindi ko alam kung kaano-ano niya yung Tomas Hindi Lechon. gumawa ng sauce. Hindi, Ah? hindi mo malayo po. Noong 1897, nag-issue na at nag-publish ng Notification of Claims ang Great Britain. 1897. Doon sa... 1956 lumabas si Mang Tomas eh. Late na. Hindi na siya terra nullius. Ibig sabihin, meron na naka-discover. Pagkatapos ng Britanya, pati ang France, nag-publish din ng Notification of Claim. In 1933, maski ang bansang Japan, nag-issue ng Notification of Claim. Ay, dami nag-aagawan. Kaya, ang Japan, ninotify pa, kinapiparnis ang Amerika. In 1933, tayo, colony ng Amerika. Kaya nga, pati tayo, alam natin yan. Okay. Hindi na dapat binanggit ito. Wala namang kinalaman pa ito. Wala nang bearing. Wala nang bearing. Pero gusto niya siguro sabihin na, medyo malawak ang aking kala. O nasa sa'yo yun. Pero kailangan natin pinapaliwanag. Dahil yun ang buong... Iyon ang buong katotohanan na hindi niya ni-discover at hindi tinanggap maraming nag-object. Hindi totoo na kinontribute niya sa ating bansa. At kaya Hindi yun sa ang atin. pinagmulan. Ayun. Talagang inoccupy natin. Dahil siguro, gusto ni President Marcos Sr. noon. Isip-isipin mo, 1978 pa lang, naisip niya na yun. Binax niya kagad. Yun ang dahilan doon. Hindi yung dahil sa discovery. Ibig sabihin nito, Sen, noong... Yun ang sinasabi ko sa'yo. Alam mo yung mga nagreklamo Meron mga... tayong... Yung mga nagreklamong Bagay, Pilipino, iba doon walang alam talaga eh. Nakikisakay lang sila sa mga politikong narinig nila, akala nila magaling. Katulad ni Kiko Daldal, saka ni si Tandang yung Justice, di ba? Akala nila, tama rin naman siya sabi ng iba noon. May tama rin siya sabi nila, pero hindi kasing accurate na kay Senator Marcoleta. Tulad niya, sinabi ni Senator Marcoleta, ang WS pala, hindi pala inaward sa Pilipinas. Matapos ko i-search sa gabi, hindi talaga inaward. Di ba? Sa kanila, sabi ni Daldal, inaward daw. Sino paniniwalaan namin? Si Marcoleta? Hindi. Yun ang sinesearch ko. Yun ang pinaniwalaan ko na siya rin paniniwala ni Senator Marcoleta. Kaya na yun English eh.
Anong... A little learning, Dangerous. a little knowledge, is a Oo. dangerous thing. Yan, yan yung mga yun. Yung mga yun. Di ba? Yan yung mga yun. Little, ako may nakadebate akong ganyan eh. Ako yung little knowledge lang daw ako eh. No? Pinakitaan ko na siyang scientific at saka biblical eh. Hindi siya nakasagot eh. O sino little knowledge natin yun? Ibig sabihin nito, Sen, kung noong panahon na, tingnan nyo, ang dami nag-aagawan dyan sa isla na yan. Ang dami talaga. Pero dumating ang panahon, hinayaan na lang nila yung Pilipinas. Hindi malayo na, magkasundo-sundo rin pala tayo dito sa... Sana nga ganun eh. Oo. Kung mo ba, sabi-sabi pa nila. Kanya may probinsya, ano yan eh, munisipyo. At saka barangay. Oo. Alam mo, Nelson, kahit ano pang gawin mong political characterization sa isang feature ng isang kalupaan, hindi magbabago yung nature ng kanyang geography. Ganun pa rin. Ganun pa rin siya. Oo. Halimbawa, kaya pinipilit natin sa China. Kung ako makikipag-usap ulit sa China, kung kinakailangan tayong, dapat naman tayong makipag-usap, sila din, mukhang gusto rin nila. Ipaghalimbawa na lang natin yung... Yung mga Pilipino sabihin, o ba't tayo ipag-usok sa China? Walang alam sila. Akala nila away kapitbahay lang. Yung pag nagalit ka, huwag mo na kakausapin. Ano ba ng mga to? Ano ba to mga to? Pinag-usapan ito, relation. Bakit? Yung ba, alam mo kasi OFW napunta sa China. Yung tourism, yung trade natin, China, bansa pinag-uusapan eh. Di ba? Parang ganito eh, parang ganito eh. Kaaway mo yung drugstore. Ha? Yung bilihan ng mga gamot, kaaway mo. Yung nanay mo naghihingalo na. Ang taging gamot lang doon sa drugstore, hindi ka bibili. Ayoko bumili doon. Kaaway ko yun eh. Ganun eh. Ganun. Anong kailangan mong gawin? Kainin mo pride mo. Kahit galit mo yung drugstore na yon. Ang gawin mo, bumili ka sa drugstore, painumin mo yung nanay mo na hinihika na. Tama mali? Analogy. Di ba? Ay hindi. Ibang Pilipino, ayaw namin China. Oh, kawawa tourism, kawawa OFW, kawawa. Hinamon niya, di ba, si Bendalo? Anong sabi kay Bendalo? Aalis kami dyan. Oh, natakot siya eh. Oh, Alam mo yun? bakit? Malulugi ba sa Pilipinas dahil sa kanya eh? Yung ayungin, Lalas! yung mischief. Oo. Low tide elevation talaga ito eh. Walang pagtatalo ito eh. Na-occupied nila. Na-occupied nila. Nasa ating ECC. Kung ako, sasabihin ko lang, Mr. Ambassador, alang-alang lang sa goodwill ng pagkakaibigan natin. Utang na loob. Utang na loob. Iwanan mo na. Low tide elevation ito eh. Kahit ano pang gawin mo, sinasabi ko nga, kahit i-reconstruct mo pa yung Great Wall of China. Alam mo ito pag yung ambassador ng Pilipinas nakausap ulit nito at pumayag na ng mga isda doon sa doon sa tinatawag na West Philippines natin, na pwede na mangisda ang mga Pilipino, hindi nabobomba yung tubig, maraming mapapahiya, sabihin ko sa inyo. Maraming mapapahiya, libo-libo, milyon-milyon. Sabihin ko sa inyo yan. Ganun pa rin eh. Yun pa rin Anim pa rin yun. Hindi sila makakapaniwala na kayang gawin ng Kasi mga Pilipino. Baka i-credit grab na naman nila. Hindi ikaw. Kami yan. Kami yan. Tamo. Pero sana isigaw, sa susunod, sana isigaw ng ambassador. Dahil sa inyo, kay Marcoleta, pinangisda ko kayo dyan. Dapat ganun. Talaga yan eh. Nagkataon lang na may umusli siguro yan. Hindi ko malaw paano tumubo yan. Pero hindi magbabago ang characterization yan. Parte ng aming exclusive economic zone. Ganun dapat makipag-ano eh. Ngayon, patutsadahan. Wala, gusto nila patutsadahan po, si Senator Marcoleta. Gusto nila ganyan. Para yung atak ng Pilipino sa kanila. Wala silang, alam mo, wala sa inyong pakialam mga yan, tandaan nyo. Hindi nga nila alam siya sabi ni Senator Marcoleta, nasa batas eh. Nasa papel eh. Diba? Basta sasabihin nila, atin tong West Philippines eh. Walang pinagkaiba doon sa bahay mo, sa bahay na binili mo, sasabihin mo, sa'yo yan, akin yan. Hanapan mong titulo, wala sila mapakita. Kaya nagalit siguro yung isa sa amin. Sabi niya, binasa ko yung mga ano eh. Pagkatapos sabi pa nung aming Senate President, paano niya na, bakit? Magagaling yung mga tauhan na. Sabi ko, tingnan kasi pinagtatalunan yung patutsadahan ng dalawang bansa. Pwede ba likumin natin lahat? Sino unang nagsalita? Anong sinagot? Pangalawa, anong sinagot? Para makita ko yung series, yung linya, yung konteksto. Tayo talagang nauna eh.
So, pagkatapos nagsalita, alam mo naman yung Commodore Tariela kung ano nung pinagsasabi. So, tinanong ko nga doon sa mga 35 members ng armed forces, meron ba tayong national policy, sabi ko, na ang isang uniform serviceman pa naman, ay pinapayagan tayo ka ako nahiyain ang isang head of state. Wala po, sabi nung kapitán. Wala naman talaga. Yung bang ginawa ni Tariela ako, hindi panghihiya sa presidente ng China. Panghihiya ko. Ngayon, kung wala tayong national policy, Sinagot hindi ba ako personal na gawa niya lang yun? Opo, sabi niya gano'n. Tama ba yun? Hindi po. Pagkatapos, sasabihin natin, i-condemn natin ang ginagawa ng China ng pagsasalita laban sa atin. Eh, sino man nauna? Sumagot lang sila eh. Ikaw ba may karapatan kang hiyain ang kanilang head of state? Yung kanilang embassy, wala silang karapatang sumagot man lang. Parang ganito eh. Gusto niya, may kapitbahay ka, di ba? Inaway ka. Tama naman talaga, pag inaway ka ng kapitbahay mo, sasagot ka, pwede rin may possible na awayin mo rin siya, depende sa pagkakabintang sa'yo, no? Kapitbahay mo. Pero sa tingin mo, magpapatuloy ba yung kapitbahay mo, puro away na lang kayo? Ano gagawin niya? Pwede kayo pumunta sa police presinto, barangay, magbaranggayan kayo. Isabi formal. Ganon din dito, awayan ba kayo ng awayan? Patutsadaan. Gawin nyo ng legal. Ng formal na maayos sa pakipag-usap. Hindi lahat ng away, gulo. Tandaan nyo yan. May away at tahimik, pero dinadaan sa batas, dinadaan sa katwiran, sa pakikipag-usap. Di ba? Kita nyo? Sa'yo? Sabi ho ng DFA, hindi po pwedeng gawin yun. Sabi ng DFA, ako ang tagapagsalita rito. Actually, ang DFA, nung makita niya, nagsuggest siya kagad ng de-escalation. Sa ating body of laws ngayon, na administrative code, maski yung ating mga saligang batas, sinasabi, ang talagang tagapagsalita, kung ang pag-uusapan ay international relations, Department of Foreign Affairs. Talaga, oo. Merong tagapagsalita ang maraming unit ng ating bansa. Ngunit kapag ang pinag-uusapan ay international relations, Ay, isa lang yata. at medyo tatamaan ang Sensitive. pagkakaunawaan o kaya yung unawaan at kooperasyon ng dalawang bansa, Department of Foreign Affairs. Tama. Hindi nakikipag-konsulta yung isa eh. Pagkatapos, pagbobotohin namin, ipapanalo nila yon. Ibig sabihin, ini-encourage nila sa Tariela na gumawa ng marami ganon. Paulit-ulitin. Uulit-ulitin yun. Nakakabuti ba ako yun? Hindi. Abang ginagayat nila Pilipino, kuwari kakampi sila sa Pilipino, tapos yung mga kakampi sa umaawat, yun ang papasamain nila. Di ba? Gagalitin nila China, tapos pag yung China nagalit, tatakbo sila sa Pilipino. Pag tumakbo sila sa Pilipino, sasabihin nila, inaaway tayo ng China. Siyempre, may aawat eh. Si Senator Marcoleta pati ibang aawat eh. Yun ang pagbibintangan nila, inaawat to, pro-China! Iboto niyo ako, Presidente 2028! Itong Kiko Daldal na to, diba? Yan ang naratibo nila. Anong ko? Na nasusunog na gusali. Anong ipampapatay mo sa apoy na kumakain doon sa gusali? So, sabuhin mo gasolina Hindi naman. o tubig. Kay Kiko, Granada. Pampapatay niya sa apoy, Granada rin. Tubig. Sabi nung army, tubig po. So, sa pagpapaliwanag kong ito, Kapitan, do you think I am pro-China? No, sir. Thank you, Kapitan. Sabi ko. Actually, Ang paghahanap natin, pagkaunawa eh. Kung ano man ang karapatan, paigtingin natin. Ngayon sila, nagbibida-bidaan sa West Philippine Sea. Gusto ko rin sana eh. Sir, isipin nyo na lang, si Kristo nga eh. May maraming Pilipino hindi naniniwala kay Kristo. Na existido si Kristo. Hindi sila naniniwala na nag-exist si Kristo. Iniisip nila, bulaan lang si Kristo. Yun na nga lang eh. Napatunayan na may Kristo, may Biblia na nagsabi may Kristo, by history na may sabi, sila hindi pa rin naniniwala. Iyan ang katibayan talaga na meron talagang mahihina. Bakit hindi? Ang kaso hindi nila mai-produce eh. Kasi hindi nila mai-produce ang coordinates dahil meron nga ruling ang Tapos sinasabi nila, nag-rule in our favor. Oo. In behalf of your exclusive economic zone, but not the entirety of what you claim as Tama. West Philippine Sea.
Mahirap pagintindihin yun. At ang remedyo dito, Sen, ay... Ano kaya gusto ko, ano kaya gagamitin kong salita Aha. para itong mga taong ito na nagpipilit, kung sabagay, alam mo, itong mga taong ito, kahit ano sabihin ko eh. Ah, Ayun talaga. yung sinasabi Nagmamali lang namin nila ni eh. Jen nung isang... Hamunin nyo isa-isang debate na lang. Yung baka magaling. Representante o kaya kahit 10, hamunin yung debate. Oo, ako ganyan ginagawa ko eh. Pag nagmamarunong siya, nagkakalat, ka debate tayo. Pag natalo mo, wala ka na. araw, may personality bias. Pero in fairness yan, nung nagkaroon ng pagbabago sa chairmanship ng Foreign Relations Committee, ngayon ang may hawak na po ay si Senador Erwin Tulfo eh. Si Senador Bendalo. Erwin Tulfo, ang unang nagsabi na magsilayas na lang kayo rito kung ganyan na rin lang kayo. So, pagkatapos, siyang magsasabi uli ng ano, Ceasefire, di ba? Ganyan. Bakit? Takot eh. Tumaama naman tayo, kalmado naman tayo. ha? Mukhang ngayon nagbago na ho siya. Hindi, sila nga yung nauna eh. Ayun nga, Magsilayas kayo rito. Oo. Ano sagot ng China? Mm-mm. O sige, mag-declare kayo kanyang Persona non grata. persona non grata. Lahat na kami. Lahat kami, alis kami rito. Alam mo, yan ang sinasabi ko sa inyo. Natakot sila eh. Pag umalis ang China ang mangyayari. Kasi sila, yung mga ibang Pilipino humahype sa kanila, napaniwala sila. O ba't kayo tumayo? Akala nila, maganda pag pinasa sa China. Ika niya, wag natin pasin ng China. Ikaw na lang, uy. Pasin ng China. Malulugi mga Pilipino dahil sa'yo. Imik. Alam niyo kung anong mawawala sa atin pag ginawa nila yun? Oh. Alam nila siguro. Huwag na natin i-discuss. Napakaraming mawawala sa atin. Walang mawawala sa kanila. Sa atin marami, economics, OFW. Naku, napakadami mga produktong China. Naku, napakadami. Okay, ganito lang po muna tayo mga kasama natin. No? Maraming salamat po sa inyo. At dito, tinalakay nga natin yung tungkol sa nagpapakalat ngayon ng pasisipaninira kay Senator Marcoleta, ginagamit na ang relihiyon. No? Salamat po ng marami sa inyo. Paalam sa inyong lahat.